Marshall Peak, Kabanata 4125. Pagbabalik. Si Zhu Jiayan ay time time na nanumpa bago ibinalik sa kanyang katawan ang pinanggalingan niyang source. Gamaan din si Yang Kai. Masyadong malakas si Zhu Jiayan, ngunit ang pagmumura sa pinagmulan ng isang tao ay hindi biro. Katulad lang kung paano nanumpa ang isang cultivator sa sarili nilang dawsil. Kung walang espesyal na paraan upang maiwasan ang panunumpa, kailangan nilang sumunod dito. Kung hindi, tiyak na makakaranas sila ng backlash. Tulad ng para sa 1,000 taon mamaya. Pag-usapan natin ito kung maaari mong talunin ako. Napangiti si Yang Kai. Lahat ay nasa lugar. Hindi na nagdalawang isip si Yang Kai. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro ang kanyang likod kay Zhu Jiayan. Pinaandar niya ang kanyang kapangyarihan at sinabing, "Pasok." Isang sinag ng liwanag ang lumabas mula sa pattern at binalot si Zhu Jiayan. Inilagay siya sa kakaibang espasyong iyon. Agad na namutla ang mukha ni Yang Kai na parang papel, at tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Kahit na siya ay nakahanda sa pag-iisip at alam na kakailanganin ng malaking kapangyarihan upang mailagay si Zhu Jiayan sa espasyong iyon, siya ay halos maubos. Sa susunod na sandali, ang galit na boses ni Zhu Jiayan ay tumunog sa kanyang isipan. Bakit nandito ang dalawang batang ito? Ang sikip, hindi gustong gumalaw ni Yang Kai. Nakahiga siya doon habang nakabuka ang mga braso at binti. Mahinang sagot niya. Isang sakay lang. Magtiis ka, naisip niya sa kanyang sarili. Hindi katakataka na isang divine spirit lamang ang maaaring tumawa hanggang sa katapusan sa bawat spirit-sizing battle. Hindi niya ito napansin nang itago niya ang pulang dragon na baha at ang dragon sa lupa. Ngayong napanatili niya si Zhu Jiayan, naramdaman niya kaagad na halos puno na ang kakaibang espasyo. Hindi nakakagulat na sinabi ni Zhu Jiayan na napakasikip. Ang kakaibang espasyong ito ay maaari lamang tumanggap ng isang divine spirit sa karamihan. Hindi nito kayang tumanggap ng pangalawa. Umihip ang malamig na simoy ng hangin, at gamulong ang hamog. Dahan-dahang huminahon ang paghinga ni Yang Kai. Hindi nagtagal, napuno ng hamog ang buong Great Cosmological Abyss. Hindi niya makita ang kanyang mga daliri sa kanyang harapan. Parang saglit lang, pero parang maraming taon na rin ang lumipas. Nang muling kumalat ang hamog, biglang nakarinig si Yang Kai ng ingay. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nakita niyang nasa kawalan na siya. 10,000 mga cultivator ang nakakalat sa paligid niya. Ang iba ay tuwang-tuwa na sumisigaw, at ang ilan ay umiiyak sa tuwa na para bang sila'y muling isinilang. Hindi nila mapigilan ang pananabik sa kanilang mga puso. Mahigit 10 taon na ang nakalilipas, ang fog ng Great Cosmological Abyss ay tumawid sa Star City at nilamon ang buong Star City. Makalipas ang mahigit 10 taon, muling pinabalik sila ng fog ng Great Cosmological Abyss. Noon, milyon-milyong tao sa buong Star City, pero ngayon, wala pang 20,000 o 30,000 sa kanila ang nakalabas ng buhay. Maraming mga cultivator ang inilibing sa Great Cosmological Abyss sa nakalipas na 10 taon, at kakaunti lamang sa kanila ang nakaligtas. Agad na tiningnan ni Yang Kai ang kanyang small sealed world bead at nalaman na ibinalik niya ang lahat ng Saint Medicines na nakuha niya. Saka lang siya nakahinga ng maluwag. Tila ang mga prinsipyo ng Great Void Realm ay hindi haadlang sa mga hindi pisikal na katawan. Kung ang 3 Saint Medicine ay naharang, si Yang Kai ay na-depress. Ang Pubaysyong at ang Black Illusion Mushroom ay isang bagay, ngunit ang Gourd Vine ay isang mahalagang kayamanan. Sa Small Sealed World Bead, ang mga cultivator ay nanatili sa isang partikular na teritoryo ng distrito, maaaring nagmumuni-muni o tumitingin-tingin sa paligid. Gayunpaman, bilang Master of the Small Sealed World Bead, sadyang nilimitahan ni Yang Kai ang kanilang hanay ng aktibidad, kaya hindi nila maespiya ang buong larawan ng Small Sealed World Bead. Pagkatapos ng paunang pananabik, nagkalat ang maraming cultivator. Hindi naging madali ang pagtakas sa kamatayan, kaya natural, hindi na sila nang ahas na manatili pa rito. Ito ay magiging masama kung ang fog ng Great Cosmological Abyss ay tanggayan muli. Ang mga alon ng mga cultivator ay nagpaalam sa isa't isa at nakakalat sa lahat ng direksyon. Naghintay ng mahabang panahon si Yang Kai bago siya nakabawi ng kaunting lakas. Sa isang pag-iisip, pinakawalan niya ang lahat ng mga cultivator sa Small Sealed World Bead. Sa sandaling lumitaw ang 12 ng mga tao, ang ilan sa kanila ay hindi nag-react. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtatakang sinabi ni Shuzin. Labas na tayo. Tumanggo si Yang Kai at sinabing. Sa kabutihang palad, hindi tayo nabigo. Nagsara na ang Great Cosmological Abyss, kaya ligtas tayong umalis. Lumingon si Shuzin para tingnan siya at hindi niya maiwasang magulat nang makita niya ang kanyang kahabag-habag na anyo. Bumantong hininga siya at sinabing, Brother Yang, nagdusa ka na.
Bagamat hindi niya alam kung ano ang naranasan ni Yang Kai noon, maaari niyang hulaan na malamang na siya ay nagdusa ng husto. Kung tutusin, napakaraming cultivator ang nakapasok sa Land of Elders, ngunit siya lang ang lumabas, kaya tiyak na hindi siya pababayaan ng mga divine spirits. Maraming salamat, Brother Yang. Time na kinuyam ni Shuzin ang kanyang mga kamao. Sabay-sabay ding ikinuyom ng lahat ang kanilang mga kamao. Maraming salamat, Brother Yang. Kung hindi sila itinago ni Yang Kai sa Small Sealed World, makikita na sila ng mga divine spirits sa likod nila sa sandaling umalis sila sa Land of Elders. Marami sa kanila ang maaaring namatay dahil doon. Masasabing ang mga nakaraang aksyon ni Yang Kai ay nagligtas sa kanilang buhay, kaya ito ay isang biyaya na Nagel iligtas ng buhay. Tungkulin ko ito, ibinalik ni Yang Kai ang kilos. Maraming taon na akong hindi bumabalik. Siguradong nag-aalala ang sekta. Mauuna na ako, Brother Yang. Kung pupunta ka sa Carefree Territory sa hinaharap, mangyaring siguraduhing pumunta sa Carefree Blessed Land bilang panauhin. Malugod kang tatanggapin nitong Ning. Inilagay ni Ning Daoran ang isang kamay sa kanyang dibdib at taos-pusong nagimbita. Ngumiti si Yang Kai at sinabi. Narinig ko ang tungkol sa 36 na paraiso at 72 pinagpalang lupain. Kung may pagkakataon, pupunta ako at tingnan ito. Tumanggo si Ning Daoran, tumalikod, at umalis. Kailangan kong bumalik at magulat, Yang Kai. Gagantihan ko ang kabaitang ito sa hinaharap. Huwag kang mamatay ng maaga. Malamig na bamantong hininga si Lin Fang, bahagyang kinuyam ang kanyang mga kamao, at hinabol si Ning Daoran. Aalis na rin ako, Brother Yang, halika at makipaglaro ka sa akin kapag may oras ka. Sinabi ni Ku Huashang, na nag-flick ng token kay Yang Kai. Gamit ang token na ito, maaari kang pumasok at lumabas sa Yin Yang Paradise. Iniligpit ni Yang Kai ang token at tumanggo. Senior sister ko, ingat. Umalis din sina Shuzin at Gupan pagkatapos nilang tatlo. Sila ay mula sa Blessed Enclave, kaya't naiintindihan na sila ay nagmamadaling umalis. Ang pagbubukas ng Great Cosmological Realm ay isang pangunahing kaganapan, at napakaraming tao ang nasangkot sa pagkakataong ito. Ang lahat ng lumabas na buhay ay nagkaroon ng pagkakataong makatagpo, lalo na ang mga may dala, na nakakuha ng maraming. Marami sa kanila ang nag-condensed sa lakas ng 6th grade at 7th grade. Kailangan nilang magmadaling bumalik at iulat ang bagay na ito sa kanilang mga amo. Marahil ang Blessed Land ay kukuha ng maraming tao dito upang pagyamanin ang kanilang sariling pamana. Ang ganitong bagay ay hindi dapat ipagpaliban. Kung mas maaga silang kumilos, mas mabuti. Kapag ganap na lumabas ang balita, huli na ang lahat para mag-recruit. Bago umalis, binigyan din ni Shuzin at Gupan ng token si Yang Kai, na sinabi kay Yang Kai na hanggat malapit siya sa kanilang sekta, magagamit niya ang token na ito para makipag-ugnayan sa kanila. Natural na iniligpit ito ni Yang Kai ng maingat. Nais din niyang hilingin kay Gupan na magtanong patungkol kay Zhang Ruoshi, ngunit napakaraming tao sa paligid. Ito ay hindi masyadong maginhawa, kaya siya ay sumuko. Gayunpaman, sa token na ibinigay ni Gupan, maaari siyang pumunta sa Langya Paradise kapag siya ay librere sa sumunod na oras, isa-isang umalis ang mga may dala. Nagpaalam ang lahat kay Yang Kai bago umalis. Nakakuha sila ng maraming benepisyo sa Great Void Realm sa pagkakataong ito, kaya natural, hindi na sila nang ahas na manatili pa para maiwasan ang anumang aksidente. Ang ilan sa mga may dalang ito ay hindi kilala, habang ang iba ay mga piling alagad ng iba't ibang puwersa. Bilang resulta, nakakuha si Yang Kai ng maraming token, kasing dami ng 20 hanggang 30 sa mga ito. Habang pinapanood silang umalis, si Yang Kai ay naiwan ng walang tao sa paligid niya. Biglang kumirot ang puso niya. Sa pagkakataong ito, bagamat nakakuha siya ng hindi maisip na mga benepisyo sa Great Void Realm, hindi pa banggitin ang napakalaking dami ng cultivation materials, dinukot pa niya ang isang divine spirit at nakipagkasundo dito upang protektahan siya sa loob ng 1,000 taon. Nagkaroon din ng ani sa Land of Elders, 3 gamot sa santo, Taiyi Divine Purification Water, at maging ang 16 na world fruits at ang ugat ng isang world tree. Ngunit bilang karagdagan sa mga nakikitang benepisyong ito, mayroon ding hindi nakikitang benepisyo. Iyon ang pagkakaibigan ng maraming may-ari. Ang mga taong ito ay lubos na nilinang ng mga divine spirit sa Great Void Realm. Kung sila ay lumaki, ang bawat isa sa kanila ay magiging sikat at mag-uudyok ng isang bagyo. Halos mahulaan na sa daan-daan o libo-libong taon, ang 3,000 kaharian ay tiyak na magiging kanilang mundo. Sa panahong ito kung saan nagtipon ang mga hangin at ulap, si Yang Kai ay maswerteng naging bahagi nito. Hindi niya maiwasang ma-proud. Brother Yang, may mapupuntahan ka ba? Isang figure ang dumaan. Si Ding Yi iyon. Paglabas ng lalaking ito, tinipon niya ang mga dati niyang subordinate.
Si Ditian ay pinalaki niya, at orihinal na marami sa kanila, ngunit sila ay dumanas ng mabibigat na casualty sa Land of Elders. Pagkalabas, marami sa kanila ang pinatay ng mga Divine Spirit. Bukod dito, ito ay orihinal na isang maluwag na organisasyon. Ang cultivator sa Great Void Realm ay sumali lamang upang maghanap ng kaligtasan. Ngayong umalis na sila sa Great Void Realm, maraming tao ang natural na ayaw manatili. Ngayon, ilang daang tao na lang ang nagtipon sa paligid ni Dingyi. Ang mga taong ito ay hindi mula sa anumang sekta o pinagmulan. Nagsiksikan sila sa Great Void Realm para sa init. Ngayong wala na silang mapupuntahan pagkatapos umalis sa Great Void Realm, muli silang nagtipon sa paligid ni Dingyi. Nang marinig ito, tumango si Yang Kai, pagkatapos ay umiling. Bago siya tanggayan sa Great Void Realm ng fog ng Great Void Realm, maaari siyang ituring na miyembro ng First In. Gayunpaman, sa oras na iyon, si Bai Qi ay may peka na laban noong siya ay sumusulong upang hatiin ang kalangitan, at siya ay halos patay na. Sa galit, hinabol ng Lady Boss si Qi Jin at ang iba pa. Ngayong mahigit 10 taon na ang lumipas, hindi niya alam kung paano na ang sitwasyon. Ngumisi si Dingyi. Kung wala kang mapupuntahan, bakit hindi mo ako samahan? Ngumiti si Yang Kai. Brother Ding, anong magagandang lugar ang dapat mong puntahan? Magiting na sinabi ni Dingyi. Sa pagkakataong ito, hahanap ako ng lugar sa Spiritual Province, magtatag ng isang sekta, at gagawa ng pangalan para sa aking sarili. Magandang ambisyon, puri ni Yang Kai. Kung ito ang naunang Dingyi, tiyak na hindi siya magiging kwalipikado, ngunit nakakuha rin siya ng magagandang benepisyo sa Great Void Realm. Hanggat maaari siyang sumulong upang hatiin ang kalangitan, siya ay magiging isang dalubhasa sa 5th grade o kahit 6th grade. Ang nasabing cultivation base ay sapat na upang magtatag ng isang sekta. Kung makukuha ko ang tulong ni Brother Yang, maaasahan ang magagandang bagay. Kung papayag si Brother Yang na sumama sa atin, tatalikuran ko ang posisyon ng pinuno. Nagningning ang mga mata ni Dingyi habang umaasang nakatingin kay Yang Kai. Nakita niya ng sarili niyang mga mata ang kakayahan ni Yang Kai. Napabuntong hininga siya sa sarili niyang kababaan at sinubukan ang kanyang makakaya na lubad siya. Nag-isip sandali si Yang Kai at umiling. Pinahahalagahan ko ang kabaitan ni Brother Ding, ngunit mayroon akong iba pang mahahalagang bagay na dapat asikasuhin. Hindi ako makapaglaan ng oras. Si Dingyi ay mukhang bigo at mamantong hininga. Sayang naman. Gayunpaman, likas siyang masayahin at mabilis na naayos ang sarili. Kung ganoon, maghiwalay na tayo ng landas dito. Magkikita pa tayo kung gugustuhin ng tadhana. Ingat, ikinulong ni Yang Kai ang kanyang mga kamay. Mga bata, tara na. Sumunod ka sa akin para magkaroon ng pangalan at hayaang manginig itong 3,000 mundo sa ilalim ng ating mga paa. Hahaha. Itinaas ni Dingyi ang kanyang braso at sumigaw, pinamunuan ng daan-daang tao at umalis ng magiting at masigla. Tumitig si Yang Kai sa direksyon kung saan siya umalis at umiling ng may ngiti. Dahil sa matayog na hangarin ni Dingyi, naiinggit siya, ngunit ang taong ito ay nahihirapan din. Upang mapahusay ang kanyang lakas, ang Bifang ay nag-condense ng 7th grade fire element para sa kanya, kaya ang kanyang pagsulong sa paghati sa kalangitan ay maaaring hindi masyadong maayos. Martial Peak, Kabanata 4126. Dumating ang problema. Kapag ang isang cultivator ay nagkondensasyon ng kapangyarihan ng Yin, Yang, at 5 elements, mas mataas ang kalidad, mas mabuti. Sa halip, mas angkop ito para sa cultivator. Lahat ay may limitasyon. Ang mga limitasyon ng pisikal na katawan, ang mga limitasyon ng dawsil, at ang mga limitasyon ng pundasyon. Ang mga limitasyong ito ay hindi makikita o mahawakan, ngunit nililimitahan nila ang pag-unlad ng isang cultivator. Kung ang kalidad ng condensed power ay lumampas sa mga limitasyong ito, maaaring hindi ito isang magandang bagay. Bagamat hindi masama ang kakayahan ni Dingyi, tinatayang magiging mahirap para sa kanya na tiisin ang epekto ng kapangyarihan ng 7th grade. Makikita ito sa backlash na dinanas niya nang gamitin niya ang kapangyarihan ng apoy sa pag-atake. Hindi lang si Dingyi. Marami pang mga may dala ang haharap sa parehong sitwasyon tulad ni Dingyi. Kung hindi nila masolusyonan ang problemang ito, tiyak na kapahamakan ang haharapin nila kapag umaban sila sa langit. Gayunpaman, ito ay negosyo ng ibang tao, kaya walang pakialam si Yang Kai. Pagkatapos ay pinakawalan niya sina Yuhi, Luzo, Go Ziyan, at ang iba pa mula sa Wish Pouch. Nang malaman nilang tatlo na umalis sila sa Great Cosmological Abyss at bumalik sa labas ng mundo, tuwang-tuwa ang lahat. Sa oras na ito, walang tao sa paligid. Umalis na ang mga dapat na umalis, at ang grupo na lang ni Yang Kai ang natira. Matapos sumulyap kay Yuhi, napabuntong hininga na lamang si Yang Kai sa pabago-bago ng kapalaran.
Ang dahilan kung bakit siya nakipag-interact kay Yuhi ay dahil ang babaeng ito ay natatakot na ang Lady Boss ay makatagpo sa kanya, kaya kinuha siya nito bilang isang hostage. Sino ang nakakaalam na siya ay lalamunan ng hamog ng Great Cosmological Abyss sa Star Market? Sila ay gumugol ng higit sa 10 taon na magkasama sa Great Cosmological Abyss, pagtulong sa isa't isa sa hirap at ginhawa, at ang mga nakaraang sama ng loob ay matagal nang nawala. Gayunpaman, dahil umalis sila sa Great Cosmological Abyss, oras na para maghiwalay ng landas. Malinaw na alam ni Yuhi ito, at ang kagalakan ng pag-alis sa Great Cosmological Abyss ay natunaw. Ibinaba niya ang ulo at walang sabi-sabing nilero ang sulok ng damit niya. Master, saan tayo pupunta ngayon? Tanong ni Go Ziyan na nakakuyom ang mga kamay. Dati siyang Great Commander ng Crimson Star, ngunit ngayon nawala na ang Star Market, matagal na siyang humiwalay sa Crimson Star at natural na sumunod sa pangunguna ni Yang Kai. Inilabas ni Yang Kai ang map of the universe, tiningnan ang kanilang kasalukuyang lokasyon, at pagkatapos ay hinanap ang Star Market kung saan matatagpuan ang First Inn. Hindi niya maiwasang hindi makapagsalita ng lihim. Ito ay talagang malayo. Kung gusto nilang bumalik sa First Inn, kailangan nilang tumawid ng hindi bababa sa 5 teritoryo. Aabutin ng hindi bababa sa ilang buwan upang lumipad doon ng hindi umaasa sa Universe Escape Technique. Lumingon si Yang Kai kay Yuhi at nagtanong, gusto mo bang sumama sa akin at aminin ang iyong mga pagkakamali? Si Yuhi at Chijin, dapat ay napakahusay nila sa loob ng maraming taon, ngunit sa ilang kadahilanan, naging magkaaway sila paminsan-minsan. Anong pagkakamali? Wala akong ginawang mali, napalingon si Yuhi sa gilid at ngumuso. Kung may nagawa kang mali, kailangan mong aminin. Sinabi ni Yang Kai na may tuwid na mukha. Dahil magkapatid tayo, bakit tayo magiging magkaaway? Umupo tayo at pag-usapan ito. Ang Lady Boss ay hindi isang hindi makatwirang tao. Natahimik sandali si Yuhi bago bumulong. Gusto niyang master na humingi ako ng tawad, kaya hihingi ako ng tawad. Sa pinakamasama, mabubugbog ako hanggang sa mamatay. Tumawa si Yang Kai. Hindi na kailangan. Sumama ka sa akin para makita ang Lady Boss. Kung gusto ka talagang talunin ng Lady Boss, tutulungan kitang pigilan siya. Tumanggaw si Yuhi. Lumingon si Yang Kai kay Luzo at nagtanong. Ano ang tungkol sa iyo? Mayroon ka bang kahit saan na gusto mong puntahan? Ang mga mata ni Luzo ay napuno ng kalituhan habang dahan-dahang umiling. Wala na ang Sword Pavilion, at isa na siyang mahirap na walang tirahan. Gayunpaman, isa pa rin siyang 4th grade Heaven Opening Realm. Hindi siya mahina, kaya hindi dapat maging problema para sa kanya ang paghahanap buhay. Kahit na gusto niyang sumali sa ilang second-class na puwersa, dapat ay malugod siyang tinatanggap. Pupunta tayo sa isang Star Market. Kung ayaw mo, maaari kang sumama sa amin. Mungkahi ni Yang Kai. Pagdating nila sa Star Market, pwede siyang pumunta kung saan niya gusto. Natural na walang pakialam si Yang Kai sa kanya. Sinabi ni Luzo, sige, hindi niya tinanong si Go Ziyan. Dahil naging subordinate niya ang lalaking ito at ang ibang grupo, natural na kailangan nilang sumama sa kanya. Bagamat hindi ma-accommodate ng First Inn ang napakaraming tao, pagdating nila sa Star Market, hindi dapat maging malaking bagay na hilingin sa Lady Boss na tulungan silang maghanap ng paraan para mabuhay. Ang pangunahing dahilan ay ang grupong ito ng mga tao ay tapat, at lahat sila ay nakakuha ng malaking benepisyo sa Great Cosmological Realm. Kung sila ay lumaki, sila ay magiging isang puwersa na dapat isaalang-alang at maaaring maging kanyang koponan sa hinaharap sa 3,000 mundo. Pagkatapos ng talakayan, nagplano si Yang Kai ng ruta patungo sa teritoryo kung saan matatagpuan ang First Inn. Pinlano niyang pumunta sa First Inn para iulat ang kanyang kaligtasan sa Lady Boss at Old White, pagkatapos ay ayusin si Go Ziyan at ang iba pa bago bumalik sa Star Boundary. Sa Land of Elders, nakakuha siya ng ugat ng World Tree. Ang ugat ay napakamisteryoso at may kapangyarihang patatagin ang mundo, kaya hindi na siya makapaghintay na bumalik sa Star Boundary at tingnan kung ang ugat ng World Tree ay kayang ayusin ang Star Boundary. Kung maaari, wala na siyang alalahanin. Kung hindi ito magagawa, pagkatapos ay patuloy niyang hahanapin ang World Tree na binanggit ni Ada. Hanggat hindi neresolba ang krisis ng Star Boundary, hindi siya mapakali. Habang tumatakbo sila, gulong-gulo ang isip ni Yuhi. Kinakabahan siguro siya. Kung tutusin, nakagawa siya ng malaking pagkakamali noon. Ngayong makikita na niya ang Lady Boss, medyo kinakabahan siya. Hindi niya alam kung patatawarin siya ng Lady Boss. Walang oras si Yang Kai para aliwin siya. Masyadong maraming enerhiya ang naubos niya sa Great Cosmological Realm, kaya nagsumikap siyang maibalik ang kanyang lakas. Sa isang tiyak na sandali, biglang bumulong si Luzo. May sumusunod sa atin. Nagulat si Yang Kai at nilinggan niya ang kanyang ulo.
Oo naman, may nakita siyang maliit na itim na figure sa di kalayuan. Napakalayo nito, kaya hindi makita ni Yang Kai kung ano ang hitsura ng tao. Ang alam lang niya ay siguradong nasa Heaven Opening Realm ang kabilang partido. Alam niya na siya ay nasa limelight sa Great Cosmological Realm at naging limelight. Natatakot siya na may tinutukan siya. Ang fog ng Great Cosmological Realm ay nagsil sa universo, kaya ang Heaven Opening Realm ay hindi makapagpakita ng sobrang lakas. Siya ay hindi matatalo sa Emperor Realm, kaya natural na may mga taong hindi nasisiyahan sa kanya. O marahil ito ay dahil sa mga benepisyo. Pagkatapos ng lahat, siya ay umani ng napakaraming benepisyo sa Great Cosmological Realm. Ang kita lamang mula kay Chishing ay sapat na para mainggit ang mga tao, hindi pa banggitin ang mga natamo niya mula sa ilang pakikipagsapalaran. Kayamanan ang nagpakilos sa puso ng mga tao. Ngayong umalis na siya sa Great Cosmological Realm, ang Heaven Opening Realm ay hindi na napigilan. Para siyang tigre sa kagubatan o dragon sa dagat, kaya hindi nakakagulat na may pumupuntirya sa kanya. Bagamat hindi natatakot si Yang Kai, siya ay tamad na magdulot ng anumang gulo. Pinangunahan niya silang tatlo na patuloy na magpalit ng direksyon sa pagtatangkang alisin ang taong nasa likod nila, ngunit ang taong iyon ay parang uod sa mga buto ng isang tao, walang humpay na hinahabol sila, na nagpagalit kay Yang Kai. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang itinaas ni Luzo ang kanyang kamay at sumigaw. Teka, may kakaiba sa unahan. Habang nagsasalita siya ay naningkit ang kanyang magagandang mata at nakatingin sa harapan. Nag-scan din si Yang Kai gamit ang kanyang divine sense, ngunit wala siyang nakita. Hindi ito nakakagulat. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa Emperor Realm pa rin, at ang kanyang pundasyon ay hindi kasing ganda ng 4th grade Heaven Opening Realm ni Luzo. Natural lang na ang kabilang partido ay makakahanap ng isang bagay na hindi niya mahanap. Lumingon siya para tingnan si Yuhi. Ang babaeng ito ay naging wala sa isip habang nasa daan. Sa lohikal na pagsasalita, ang kanyang 5th grade Heaven Opening Realm cultivation ay mas malakas kaysa kay Luzo, kaya dapat siya ang unang makatuklas ng anumang abnormalidad. Ngunit sa katunayan, kung hindi dahil sa paalala ni Luzo, hindi rin malalaman ni Yang Kai na siya ay tina-target. Sa wakas ay bumalik sa kanyang katinoan si Yuhi, malamig ang kanyang magagandang mata. Nawala ang kanyang divine sense, at tumangala ang kanyang tingin sa kanyang harapan. Itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-daang humarap. Ang palad na ito ay walang kahit kititing na aura, ngunit ang world strength sa likod nito ay lumundag. Isang layer ng ripples ang lumitaw sa harap nila, na parang isang layer ng fog ay itinaas, at ilang dosenang mga figure ang lumitaw mula sa manipis na hangin. Habang tinitigan niya ang mga mukha ng mga taong ito, ngumisi si Yang Kai. Iniisip ko kung sino iyon, kaya ikaw. Ang mga taong humaharang sa kanilang daan ay hindi mga tagamasid, ngunit ang mga tao ni Scarlet Star. Sa pangunguna ni Great Master Zhao Baichuan, Shen Tianfei, ang Uyang Brothers, Madam Qin, at Bei Yushan ay nandito lahat. Bukod sa mga cultivator ng mid-grade Heaven Opening Realm na tulad nila, ang iba ay pawang mga cultivator ng low-grade Heaven Opening Realm. Napakaraming tao, mahigit 40 sila. Hindi na kailangang sabihin, ang mga nakabuntot sa kanila ay dapat na mga tao ni Scarlet Star. Bahagyang nadurog ang puso ni Yang Kai, at nagmamadali siyang nakipag-ugnayan kay Zhu Jiayan. Darating ang problema, pakitulungan. Bagamat mayroon siyang Yuhi, isang 5th grade Heaven Opening Realm cultivator, at Luzo, isang 4th grade Heaven Opening Realm cultivator, ang lineup ng kabilang partido ay masyadong malakas. Ang Great Master ng Scarlet Star na si Zhao Baichuan ay isa ring 5th grade Heaven Opening Realm cultivator, at ang natitirang ilang 4th grade Heaven Opening Realm cultivator ay pawang mga 4th grade Heaven Opening Realm cultivator. Hindi lamang nila nahihigitin sila, ngunit ang kanilang lakas ay nauuna rin sa kanila. Kung lalaban sila, siguradong matatalo sila ni Scarlet Star. Ngayon, ang tanging pagkakataon nilang humingi ng tulong kay Zhu Jiayan. Hanggat kaya niyang kumilos, sa kapangyarihan ng kanyang Divine Spirit, ang mga cultivator na ito ng 5th grade at 4th grade Heaven Opening Realm ay magiging pagkain lamang. Alam niyang nakasakay siya sa ulo ni Scarlet Star nitong mga taon, at ngayon ay nandito siya para maghayganti. Inilagay niya ang lahat ng kanyang pag-asa kay Zhu Jiayan, ngunit sino ang nakakaalam na ang babaeng ito ay sisigot. Tumakbo, hindi ako makakalaban ng ilang sandali. Natigilan si Yang Kai. Anong ibig mong sabihin? Ginamit niya si Zhu Jiayan bilang trump card, ngunit sino ang nakakaalam na makakatanggap siya ng ganoong tugon? Sinabi ni Zhu Jiayan, una, ang aking source ay nasira at kailangang ayusin. Kung lalaban ako, ito ay madaragdagan lamang ang aking mga pinsala. Pangalawa,
Ako ay ipinanganak at lumaki sa Great Cosmological Abyss, at ang mga batas ng Great Cosmological Abyss ay iba sa labas ng mundo. Kahit na gumawa ako ng hakbang, hindi ko mailalabas ang lahat ng kapangyarihan ko. Kailangan ko ng ilang oras upang umangkop sa mga batas ng labas ng mundo. Isang tiyak na oras. Gaano katagal yan? Tanong ni Yang Kai. 3 hanggang 5 buwan. O 1 taon at kalahati, 10 hanggang 20 taon. Hindi ko masasabing sigurado. Seryosong sagot ni Zhu Jiayan, ngunit puno ng miserable ang kanyang tono. Halos pag-alitan siya ni Yang Kai. Alam niyang nasira ang pinanggalingan ni Zhu Jiayan. Sa huling sandali, pilit niyang hinarang ang pag-atake ng 7 hanggang 8 Divine Spirit ng mag-isa, kaya tiyak na hindi siya masasaktan. Higit pa rito, ang nasirang pinanggalingan ay isang lubhang nakakatakot na pinsala sa sinumang Divine Spirit, at talagang kailangan niyang gumaling ng maingat. Kung hindi, magkakaroon ng walang katapusang mga problema. Gayunpaman, para umangkop sa mga batas ng langit at lupa, hindi alam ni Yang Kai kung totoo o hindi ang sinabi niya. Gayunpaman, ito ay isang seryosong bagay, at si Zhu Jiayan ay hindi magsisinungaling sa kanya, kaya ito ay malamang na totoo. Martial Peak, Kabanata 4127. Bluffang. Nagngangalit si Yang Kai sa galit. Kung mamatay man ako, wala ka ring magandang katapusan. Huwag mong kalimutan ang dati mong sumpa. Bilang isang Dao Protector, dapat niyang protektahan ang kaligtasan ni Yang Kai. Kung may nangyari sa kanya, tiyak na sasalungat si Zhu Jiayan. Sinabi ni Zhu Jiayan. Kaya nga sinabi kong tumakbo ka. Hindi ka ba magaling sa pagtakbo? Ang lihim na komunikasyon kay Zhu Jiayan ay tumagal lamang ng ilang sandali. Sa kabilang banda, tumingin si Yuhi kay Zhao Baichuan na may malamig na mukha at sinabi sa malalim na boses. Nagtataka ako kung bakit hinaharangan ni Headmaster ang daan dito. Ito ay isang pag-aaksaya ng oras upang itanong ang tanong na ito. Nag-set up ng ambush ang kabilang partido dito kaya siguradong wala silang magandang intensyon. Nang magtanong siya, lihim siyang nagpadala ng voice transmission kay Yang Kai. Pipigilan ko sila mamaya, bilisan mo at umalis ka. Mayroon siyang 5th grade Heaven Opening Cultivation Base. Kahit na hindi siya katapat ng grupong ito ng mga tao, hindi magiging madali para kay Qixing na patayin siya. Hindi sumagot si Zhao Baichuan at tumingin lang kay Yang Kai nang walang pakialam, ang kanyang mga mata ay walang pakialam, na parang nakatingin sa isang langgam. Ngumiti si Chen Tianfei at lumabas mula sa likuran ni Zhao Baichuan, kinuyam ang kanyang mga kamao. Pagbati, Honored Elder Yang, Miss Yuhi. Ibinaba niya ng husto ang kanyang poster, na parabang nasa Great Cosmological Realm pa siya. Casual na tumugon si Yang Kai at walang pakialam na sinabi. Mayroon ba, Headmaster Chen? Sinabi ni Chen Tianfei. Wala lang, gusto ko lang itanong kung saan ka pupunta. Kung hindi ka tatutol, paano ang paglalakbay kasama namin? Saan ka pupunta? Ngumiti ng mapait si Chen Tianfei. Nawasak ang Star City, at tayo ngayon ay walang ugat na mga itik. Hindi natin alam kung saan pupunta. Ang Consecrator Yang ay itinuturing din na Consecrator ng Qixing. Lahat tayo ay nasa parehong panig. Kung ang Consecrator Yang ay may magandang lugar upang go, pwede mo ba kaming tulungan ng kaunti at bigyan mo kami ng matutuluyan, para hindi na kami gumala? Nanatiling kalmado si Yang Kai, ngunit lihim siyang nakaramdam ng kakaiba sa kanyang puso. Itong grupo ng mga lalaking nakaharang dito ay halatang gustong saktan siya. Gayunpaman, kahit na mayroon silang napakalaking kalamangan, bakit hindi sila gumawa ng hakbang? Sa halip, kalokohan ang pinag-uusapan nila sa kanya. At sa pagtingin sa ekspresyon ni Chen Tianfei, halatang nag-aalala siya sa isang bagay. Ano ang dapat nilang alalahanin? Sa isang pag-iisip, natauhan si Yang Kai. Sa katunayan, dapat silang maging maingat. Ang inaalala niya ay si Zhu Jiayan. Alam din nila na siya ang nagdadala. Pagkatapos ng lahat, si Zhu Jiayan ay nanirahan sa Crimson Star City sa loob ng ilang taon. Dinala pa ni Zhao Baichuan si Chen Tianfei at ang iba pa para bisitahin ang babaeng iyon. Ngayong sarado na ang Great Cosmological Realm, hindi sila sigurado kung nailabas nila si Zhu Jiayan. Bagamat wala nang makita si Zhu Jiayan, kailangan pa rin niyang maging handa. Kung talagang pinalabas niya si Zhu Jiayan, paano sila mangangahas na makipagtalo sa kanya? Kaya pala nagkukunwaring pagkamagalang siya. Kaya ganyan ang nangyari. Naunawaan ang iniisip ng mga tao ni Qixing, huminahon si Yang Kai at bahagyang ngumiti. Makatuwiran ang mga salita ni Master Chen. Ang haring ito ay isang honored elder ng Qixing at nakatanggap ng kanilang insenso sa loob ng maraming taon. Ngayong nasa problema si Qixing, ito hindi pwedeng tumabilang si King at manood. Paano naman ito, kung payag ka, pwede mo akong sundan.
Naningkit ang mga talukap ni Chen Tianfei nang marinig niya ito, at sinisiyasat niya. Saan gustong pumunta ng Hanord Elder? Inilabas ni Yang Kai ang map of the universe at ipinadala ang kanyang kapangyarihan dito. Agad na lumitaw ang isang ruta sa map of the universe, na siyang rutang pinlano niya noon. Inabot niya at tinuro sa dulo. May Star City dito, gusto kong pumunta doon. Star City. Naguguluhan si Chen Tianfei. Napangiti si Yang Kai. Nalimutan kong sabihin sa iyo, ang haring ito ay ipinanganak sa First Inn, at ang amo kong babae ay si Madam Lan ng First Inn. Siya ay nakulong sa Great Cosmological Realm noon, ngunit ngayong malaya na siya, ako dapat bumalik at hanapin siya. Madam Lan. Nagulat si Chen Tianfei, at maging si Zhao Baichuan, na kanina pa kalmado, ay pinaikit ang kanyang mga mata. Nag-alinlangan si Madam Qin. Maaaring si Madam Lan Euro o Lan iyon. Sa Trichiliacosm na ito, walang gaanong sikat na babae. Maraming tao ang nakarinig ng reputasyon ng Lady Boss, at itong si Madam Qin ay isa ring babae, kaya marami siyang alam tungkol sa mga ginawa ng Lady Boss. Tama iyan. Tumanggo si Yang Kai at tumingin kay Madam Qin. Kilala rin ni Madam ang aking Lady Boss. Napangiti si Madam Qin na nahihiya. Sikat na sikat siya, parang kulog sa tenga ko. Ito ang taong sinasamba niya, at naisip niya ng higit sa isang beses na kung maabot niya ang antas ni Madam Lan sa buhay na ito, hindi siya magsisisi. Nagulat si Chen Tianfei. So ang Hanord Elder ay mula sa First Inn. Namula si Yang Kai sa hiya. Nahihiya ako, sinusunod ko lang ang utos ng Lady Boss. Nilinggan ni Chen Tianfei ang kanyang ulo upang tingnan si Zhao Baichuan, malabong pakiramdam na medyo nagiging mahirap ang mga bagay. Talagang sinusubukan nilang saktan si Yang Kai sa pamamagitan ng pagpigil dito. Pagkatapos ng lahat, hindi mabilang na mga kayamanan ang naaga niya mula sa Crimson Star sa mga nakaraang taon, kaya paano sila magiging handa na palayain siya? Bukod dito, ang Yuan Magnetic Divine Stones na naani ni Yang Kai mula sa Yuan Magnetic Mountain ay napakalaking kapalaran din. Narinig nila na si Yang Kai ay nakakolekta ng ilang 6th grade Yuan Magnetic Divine Stones. Ang Star City ay nawasak, at ang Crimson Star ay dumanas din ng matinding pagkalugi sa pagkakataong ito. Kung gusto nilang bumalik, kakailanganin nila ng malaking halaga ng mga mapagkukunan, kaya naman na-target nila si Yang Kai. Pero ngayon, nalaman talaga nila na ang lalaking ito ay mula sa First Inn. Hindi pa nila naging malinaw ang tungkol sa pinagmulan ni Yang Kai, at ngayon lang nila nalaman na kamag-anak siya sa First Inn. Hindi nakapagtataka na ang Emperor Realm ay may napakatibay na pundasyon. Sa maingat na paggabay ni Madam Lan, hindi ito nakapagtataka. Matapos ang maraming sinabi, gusto mo bang sumama sa akin sa First Inn? Tanong ni Yang Kai. Humalaklak si Zhao Baichuan. Matagal nang narinig ng matandang ito ang magandang pangalan ng First Inn. Sa aking mga unang taon, nakagawa na rin ako ng ilang transaksyon sa First Inn, at ito ay talagang isang patas na kalakalan. Gayunpaman, ano ang magagawa namin kung pupunta kami sa First Inn? Sa pagkakaalam ko, hindi ganoon kadaling pumasok sa First Inn. Ngumiti si Yang Kai. Likas na hindi makapasok ang mga normal na tao, ngunit kung handa kayong magdusa ng kaunti, ang haring ito ay magagarantiya na makakagawa kayo ng mga kakaibang trabaho at iba pa, hindi ba? Namilog ang mga mata ni Zhao Baichuan, at tuyong tumawa si Chen Tianfei. Lahat sila ay mga mid-grade Heaven Opening Realm, kaya kahit anong gawin nila, hindi sila aabot sa lawak ng paggawa ng mga kakaibang trabaho, di ba? Kung ito ay kalat, paano nila haharapin ang iba sa hinaharap? Agad na sinabi ni Zhao Baichuan. Ang Zhao na ito ay pinahahalagahan ang mabuting hangarin ng Hanord Elder, ngunit ang mga taong tulad natin ay nakasanayan ng gumala sa mga ulap at ligaw na crane. Natatakot ako na hindi namin makayanan ang anumang mga paghihigpit. Ayos ang First Inn na ito. Sayang naman. Bumantong hininga si Yang Kai at tinapik ang balikat ni Chen Tianfei. Sa hitsura ni Boss Chen, gusto kong hayaan siyang mag-ehersisyo ng higit pa para pamayat. Ngumiti si Chen Tianfei, ngunit ang kanyang mukha ay malapit ng tumigas. Sinabi ni Zhao Baichuan. Ang paglalakbay na ito ay magdadala sa amin sa maraming malalaking teritoryo. Mahaba ang paglalakbay, at maaaring may mga panganib sa hinaharap. Kung hindi takutol ang Hanord Elder, hayaan mo kaming samahan ka. Hindi na kailangang dumaan sa sobrang gulo. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at ngumisi, ipinakita ang isang bibig ng matatalas na ngipin. Kung mayroong sino mang walang mata at maglalakas loob na lumapit at samantalahin ako, tiyak na sisiguraduhin kung hindi sila babalik. Sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay, bahagyang kumislap ang pattern sa likod ng kanyang kamay, at kasabay nito, isang aura ng Divine Spirit ang kumalat. Ito ay natural na resulta ng komunikasyon ni Yang Kai at Zhu Jiuyin.
Hindi maginhawa para kay Zhu Jiuyin na gumawa ng hakbang, ngunit ang pagpapakawala ng isang strand ng aura ng Divine Spirit ay hindi isang problema. Nagbago ang mga mukha ni Zhao Baichuan at ng iba pa, nabasa ng malamig na pawis ang kanilang likod. Nang hindi nagiiwan ng bakas, umatras ng ilang hakbang si Zhao Baichuan at ikinulong ang kanyang mga kamay. Dahil ganoon nga ang kaso, hindi ko ipagpapaliban ang Honored Elder. Ngumiti si Yang Kai at tumango. Magkikita tayong muli, magkikita tayong muli. Inakay niya si Yuhi at ang iba pa at nilagpasan sila, nag-iwan ng bakas ng alikabok. Nang makalayo na sila, pinunasan ni Chen Tianfei ang malamig na pawis sa kanyang noo. Talagang pinalabas ng lalaking iyon si Zhu Jiuyin. Maputi rin ang mukha ng magkapatid na Uyang. Sinabi ni Uyang Lai. Ang lakas ng isang Divine Spirit ay talagang nakakatakot. Nang kumalat ang strand ng Divine Spirit aura na iyon, wala man lang siyang lakas ng loob na lumaban. Pakiramdam niya ay mahihimatay siya sa susunod na sandali. Tumingin si Uyang Bing kay Zhao Baichuan ng may panga. Matalino si Great Master, hindi ka nakipagtalo sa kanya sa unang pagkakataon. Kung hindi, malalagay tayo sa problema. Ngumiti si Chen Tianfei na humihingi ng paumanhin. Likas na matalino si Great Master, ngunit ngayong inilabas ng brat na iyon si Zhu Jiuyin, natatakot akong wala tayong magagawa sa kanya. Habang nag-uusap sila, tumingin ang grupo kay Zhao Baichuan, naghihintay na magdesisyon siya. Ang mukha ni Zhao Baichuan ay madilim, ang kanyang mga mata ay umaapaw sa liwanag, halatang nag-iisip siya. Pagkaraan ng ilang sandali, bigla niyang inangat ang kanyang ulo at tumingin sa direksyon na iniwan ni Yang Kai, at sinabing may galit. Kalokohan, nahulog tayo sa kanyang bitag. Ano? Si Chen Tianfei at ang iba ay tumingin sa kanya na may pagkalito. Kanina lang nambobola itong brat na ito, habulin mo. Sigaw ni Zhao Baichuan at nanguna sa pagtakbo. Si Chen Tianfei at ang iba ay hindi nang ahas na magantala at sumunod sa likuran. Nagtanong si Madam Chin. Great Master, sinabi mo ba ngayon lang na bluff ang brat na iyon? Ngumuso si Zhao Baichuan. Kung hindi siya nambobola, bakit siya magkukusa na banggitin ang First In at Madam Lan, bakit niya ilalantad ang aura ni Zhu Jiuyin? Anong klaseng tao ang brat na iyon, kilala mo na siya sa napakaraming taon, hindi mo ba alam? Kung talagang may mga pakulo siya, bakit siya magiging magalang sa atin? Natatakot ako na sinamantala na niya tayo at tinuruan tayo ng leksyon. Naduraj ang puso ng lahat, nag-iisip ng mabuti, totoo nga. Ang unang pagkakataong nag-cross ang landas ni Yang Kai kay Chixing ay noong pinilit niyang pumasok sa Chixing at pinatay si Ganhong at ang Femme Fatale, ang dalawang pinuno. Pagkatapos, ipinakita niya ang kanyang lakas upang durugan ang lahat, na kumikilos tulad ng isang malupit sa Star City, baliw na sinasamantala ang mga benepisyo ni Chixing. Masasabing napakahirap pakisamahan ng gayong tao, ngunit nang kausapin sila ni Yang Kai ngayon, napakagalang niya. Sa ilang taon na ito, kailan sila tinatrato ni Yang Kai ng ganyang mukha? Kung gaano siya nagganyan, mas lalong lumalabas na guilty siya. Naramdaman nilang lahat na may katuturan ang mga salita ni Zhao Baichuan, inilantad ang relasyon sa pagitan ng First In at Madam Lan, at inihayag ang aura ni Zhu Jiuyin, maaaring ginagamit niya ang kapangyarihan ni Madam Lan para takutin ang iba. Si Chen Tianfei ay likas na maingat, nag-alinlangan siya. Ngunit Great Master, kung siya ay sadyang nagpapakita ng kahinaan, ano ang dapat nating gawin? Ngumuso si Zhao Baichuan. Nambobola man siya o sadyang nagpapakita ng kahinaan, malalaman natin kapag naabutan natin siya. Kasabay nito, libu-libong milya ang layo, sina Yang Kai, Yuhi, at ang iba pa ay mabilis na nakatakas. Nagtaka si Yuhi, Young Master, bakit ang bilis mong tumakbo? Sinabi ni Yang Kai na may seryosong mukha. Wala akong gaanong pakikipag-ugnayan kay Zhao Baichuan, ngunit ang taong ito ay maaaring maging pinuno ng Chixing, tiyak na hindi siya isang simpleng tao. Ang sinabi ko ngayon ay maaaring matakot sa kanya ng ilang sandali, ngunit hindi ito maaaring matakot sa kanya magpakailanman. Sino ang nakakaalam kung kailan siya matauhan at habulin tayo, mas mabuting umalis na agad. Marshall Peak, Kabanata 4128. Hindi madadala ng matagal. Pagkatapos ng isang tasa ng oras ng tsaa, nagbago ang ekspresyon ni Yuhi nang sumigaw ito sa alarma. Nako, nahuli talaga sila. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo at nakita ang ilang dosenang guhit ng liwanag na damaloy. Napuno ng hinanakit ang kanyang puso. Ang pagiging mahina ay talagang nakakabigo, na binubuli kung saan-saan nang hindi nakakalaban. Bumaling kay Luzo, sinabi niya. Natatakot ako na ang usaping ito ay hindi malulutas ng mapayapa. Kung ayaw mong madamay, mas mabuting humiwalay ka sa akin dito. Napatingin si Luzo kay Yang Kai na may pagtataka, hindi inaasahan na may isip niya ito sa oras na ito. Bahagyang uminit ang puso niya habang umiling.
Kahit maghiwalay tayo ngayon, hindi ko maaalis ang responsibilidad. Kung mananatili ako, mas madaragdagan pa ang lakas ko. Tumanggo si Yang Kai, hindi nag-abala na hikayatin siya, direktang ipinatawag ang kanyang wish pouch at tinakpan siya at si Guo Ziyan. Naunawaan ng dalawa at hindi tumutol, na inilagay sa pouch ni Yang Kai. Iniwan si Yuhi para bantayan ang isa't isa, mabilis siyang tumakas. Una, nagkaroon si Yuhi ng 5th grade heaven opening cultivation, kaya hindi mabagal ang kanyang bilis. Pangalawa, kung may nangyaring hindi inaasahan, kapag nasa tabi niya si Yuhi, maaari niya itong harangan saglit. Si Guo Ziyan ay isang 2nd grade heaven opening, at si Lu Zhu ay isang 4th grade heaven opening, kaya ang pagdadala sa kanila ay walang alinlangan na magpapabagal sa kanila, kaya mas mabuting ilagay na lang sila sa wish pouch. Oo naman, may daya. Masyadong tuso ang batang ito. Sa likod nila, nagliwanag ang mga mata ni Chen Tianfei habang siya ay napabulalas sa pananabik. Kung talagang walang dapat ikatakot si Yang Kai, hindi niya agad pinabilis ang kanyang bilis pagkatapos na matuklasan sila. Habang ginagawa ito ni Yang Kai, mas ipinakita nito na malakas siya sa labas ngunit mahina sa loob. Naghinala pa si Chen Tianfei na hindi niya pinalabas si Zhu Jiayan. Ang aura ng Divine Spirit na naramdaman niya noon ay maaaring hindi nilabas ni Zhu Jiayan mismo. Kahit na ang aura ng Divine Spirit na iyon ay hindi peke, maaari itong mailabas sa pamamagitan ng ibang paraan, tulad ng pagtatanim ni Zhu Jiayan ng ilang uri ng secret technique kay Yang Kai ng maaga. Medyo mabilis siyang tumakbo. Malamig na bam-antong hininga si Uyang Lai. Sinabi ng kanyang kapatid na si Uyang Bing. Ang Yuhi na iyon ay isang 5th grade heaven opening, kung tutuusin. Tanging first master lang ang makakapantay sa kanyang bilis. Sinubukan niyang purihin siya nang hindi nag-iiwan ng bakas. Nagtaka si Madam Chin. Bakit ngayon lang nawala ang dalawang iyon? Sinabi ni Chen Tianfei. Ang munting brat na iyon na pinangalan ng Yang ay tila may artifact na kayang tumanggap ng mga buhay na nilalang. Hindi ba't ang Earth Dragon at Scarlet Flood Dragon ay biglang binitawan niya? Nasaksihan ng lahat ang labanan kung saan pinatay ni Yang Kai si Ganhong at ang Femme Fatale. Kahit na maraming taon na ang lumipas, malinaw pa rin sa kanilang isipan ang eksena. Sa pag-iisip ng mabuti, alam nila na sina Guo Ziyan at Lu Zhu, na medyo mahina, ay kinuha ni Yang Kai. Malamig na bam-antong hininga si Great Master Zhao Baichuan. Itinaas niya ang kanyang kamay, at isang maliwanag na ilaw ang kumislap sa kanyang kamay. Isang bagay ang biglang umikot at mabilis na lumawak, na naging isang daang zang na mataas na bundok. Kayong lahat, pumasok kayo. Ang Great Master ay sumigaw at siya ang unang sumugod sa bundok. Nagningning ang mga mata ng lahat. Alam nilang seryoso ang Great Master sa pagkakataong ito. Inalis pa niya ang artifact na ito. Walang pag-aalinlangan, lahat sila ay sumugod sa bundok. Mayroong ilang mga pik ng espirito sa bundok. Ilang dosenang eksperto sa Heaven Opening ang nakatayo sa mga spirit peak at ibinuhos ang kanilang lakas sa bundok. Ang punong boss ay nakatayo sa pinakamataas na tuktok, kinokontrol ang sitwasyon at kinokontrol ang pamamaraan. Agad na sumugod ang 300 metrong taas na bundok na parang kidlat. Ang bilis nito ay nakakatawang mabilis. Sa harap, naramdaman ni Yuhi ang paggalaw at inikat ang kanyang ulo upang lumingon, ang kanyang magandang mukha ay lumungkot. Nakuha pa ni Zhao Baichuan ang 100 Tempering Peak, napakawalan Jia. Ang 100 Tempering Peak na ito ay hindi lamang isang secret art artifact, kundi isang defensive artifact at isang flight artifact. Masasabing marami itong gamit sa isang katawan. Ito ay sikat sa mga mid-grade heaven opening cultivator, kaya hindi nakakagulat na alam ni Yuhi ang tungkol dito. Sa orihinal, umasa siya sa kanyang 5th grade heaven opening cultivation para tumakas kasama si Yang Kai, hindi mas mababa sa Chixing at sa iba pa sa bilis. Pagkatapos ng lahat, kahit na si Chixing ay isa ring 5th grade heaven opening cultivator, si Zhao Baichuan ay nag-iisa. Ang natitirang mga masters ay pawang mga 4th grade heaven opening cultivator habang ang iba ay pawang mga low grade heaven opening cultivator. Ang kanilang mga paglilinang ay hindi pantay at ang kanilang bilis ay hindi mapag-isa. Ngunit ngayon, sa 100 Tempering Peak na ito, lahat ay maaaring magtulungan. Hindi lang sila makakagalaw ng magkasama, ngunit ang kanilang bilis ay mas mabilis din. Habang nagsasalita, nagmamadali ring tinawag ni Yuhi ang sarili niyang artifact ng flight type, na isang maliit na bangka. Hinayla si Yang Kai papunta sa bangka, naging isang stream ng liwanag at sumulong. Gayunpaman, ang grado ng artifact ng uri ng paglipad ni Yuhi ay halatang hindi kasing husay ng 100 Tempering Peak ni Zhao Baichuan. Higit pa rito, mayroong 12 ng Heaven Opening Cultivator sa 100 Tempering Peak na nagtutulungan. Ang distansya sa pagitan nila ay patuloy na lumiliit.
Ang distansya ng libu-libong kilometro ay mabilis na naging libu-libong kilometro, pagkatapos ay daan-daang kilometro. Ang boses ni Zhao Baichuan ay nagmula sa likuran, na direktang bumuhos sa puso ni Yang Kai at Yuhi. Dalawang magkaibigan, itong si Zhao ay biglang may naalala at kailangan itong pag-usapan ng mabuti kay Hanord Elder Yang. Sana ay mapadali ito ng Hanord Elder Yang. Bagamat hinabol niya sila hanggang sa puntong ito, hindi pa rin niya direktang ibinuhos ang lahat ng pagkukunwari ng kabaitan. Ito ay dahil maingat siya. Sa huli, bagamat tiwala siya na hindi mali ang kanyang haka-haka, natatakot din siya sa aura ng Divine Spirit mula noon. Kailangang ihanda ang lahat. Dahil mismo sa pagiging maingat na ito kaya si Zhao Baichuan ay nakapagtayo ng pundasyon sa malawak na Trichilia Chasm nang walang anumang pundasyon o background. Kung hindi, matagal na siyang namatay ng hindi mabilang. Tumayo si Yang Kai sa hulihan ng bangka, malamig na nakatingin kay Zhao Baichuan, at bumuntong hininga. Ano pa ang gustong pag-usapan ni Great Master sa Hanord Elder na ito? Sinabi ni Zhao Baichuan. Ang bagay na ito ay napakahalaga, at ito ay tungkol sa kaligtasan ng aking Crimson Star. Kailangan kong ipaliwanag ito ng malinaw ng harapan, Hanord Elder, mangyaring maghintay. Nagmura si Yang Kai sa kanyang puso. Paanong hindi niya malalaman na iniisip niya ang kanyang malaking ani sa Great Void Realm? Paano ang tungkol sa kaligtasan ng Crimson Star ay pawang kalokohan, ngunit sa panlabas, siya ay nanatiling kalmado at tumango. Talaga, seryoso, kung gayon ang Hanord Elder na ito ay kailangang makinig ng mabuti. Habang nagsasalita, lumingon siya kay Yuhi at nagutos. Hihinto ang bangka, bumagal si Yuhi gaya ng sinabi sa kanya. Sa sandaling bumagal siya, medyo nagulat si Zhao Baichuan. Ang bilis ng 100 Tempering Peak, na orihinal na nagmamadali, ay bumaba rin ng husto. Wala pang 10 paghinga, diretso itong tumigil sa kawalan. Mapanuksong sinabi ni Yang Kai. Wala bang dapat pag-usapan si Great Master sa Hanord Elder na ito? Bakit ka humihinto? Tinutokso mo ba ang Hanord Elder na ito? Mabilis na sumakay sa bangka at makipag-usap. Si Zhao Baichuan ay natigilan sa kanyang bluff, at halos pagdudahan ang kanyang sariling haka-haka. Sinadya pa ba ng lalaking ito na magtaka, o iniimbitahan niya ba siya sa isang bitag? Kung mali ang kanyang haka-haka, kung nakasakay siya sa bangka, walang magandang katapusan. Saglit, nahirapang bumaba sa tigre. Ilang beses na hinimok ni Yang Kai, ngunit hindi gumalaw si Zhao Baichuan. Hindi niya napigil ang magsabi ng galit. Zhao Baichuan, napakatapang mo, anong lakas ng loob mong kulitin itong Hanord Elder na ito? Namula ang mukha ni Zhao Baichuan, at hindi siya nakagawa ng ingay. Mapait na sinabi ni Yang Kai. Ang Hanord Elder na ito ay may iba pang mahahalagang bagay na dapat asikasuhin, kaya hindi na ako makikipagtalo sa iyo sa pagkakataong ito. Kung may susunod pa, hindi kita patatawarin. Inikat niya ang ulo niya at inutusan si Yuhi. Pero na, si Yuhi ay nababalot ng malamig na pawis, at nagmamadaling hinimok ang bangka na lumipad palayo. Sa kanyang puso, hindi niya maiwasang humanga sa katapangan ni Yang Kai. Paulit-ulit, na-bluff siya, ngunit talagang niloko niya si Zhao Baichuan. Alam niya na ito rin ang katalinuhan ni Zhao Baichuan. Kung si Chen Tianfei at ang iba pa, hindi sila madaling malinlang. Minsan, hindi magandang bagay na mag-isip ng sobra. Nahulog na naman ako sa bitag. Nang makitang lumipad ang bangka, ang mukha ni Zhao Baichuan ay sobrang pangit. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, kailangan kong bunutin ang mga litid ng batang iyon at balatan siya. Nagmamadaling sinabi ni Chen Tianfei. Mangyaring huminahon, Great Master. Tuso nga ang batang ito, ngunit sa harap ng ganap na kapangyarihan, lahat ng mga pukana at pandaraya ay walang silbi. Kapag naabutan natin siya, huhulihin ko siya at hahayaan si First Master na makipag-ayos sa kanya kahit anong gusto niya. Agad na hinimok ng grupo ang kanilang kapangyarihan, at hinimok ang Bailian Peak na habulin. Mabilis na muling nagsara ang distansya sa pagitan nila. Tumayo si Yang Kai sa hulihan ng bangka at galit na nagsabi. Zhao Baichuan, kung gusto mong mamatay, matutupad ko ang iyong hiling. Huwag mong isipin na hindi talaga ako nangangahas na patayin ka. Hindi nagsalita si Zhao Baichuan. Ang tumugon kay Yang Kai ay isang stream ng liwanag mula sa Bailian Peak. Niliit ni Yang Kai ang kanyang leeg at sumilip sa cabin. Manonyebra ni Yuhi ang bangka at mabilis na iniwasan ang nakakatakot na pag-atake. Ha, hindi ko na siya matatakot. Napabuntong hininga si Yang Kai, alam niyang halos maabot na niya ang kanyang limitasyon. Masyadong tuso si Zhao Baichuan, kung hindi siya magpapakita ng tunay na kakayahan, aasa lang siya sa bibig niya para umatras siya. Isa lang itong pantasya. Ang pagtatakot sa kanya ng 2 beses ay ang kanyang limitasyon, ngayon ito ay magiging isang buhay o kamatayan na labanan.
Si Yang Kai ay labis na nagdamdam. Siya ay hinabol ng mga divine spirit sa Great Cosmological Realm, at pagkatapos umalis sa Great Cosmological Realm, siya ay hinabol ni Chixing. Ang kanyang paglaki ay isang kasaysayan lamang ng dugo at luha. Ang 100 Tempering Peak ay isang nakakasakit at nagtatanggol na artifact, at isa rin itong flying artifact, kaya ito ay lubhang kapaki-pakinabang. Ngayong mayroon na itong ilang dosenang Heaven Opening Realm Masters, para itong tigre na nagpalaki ng mga pakpak. Habang naghahabulan sila, lumabas ang mga bakas ng liwanag mula sa tuktok, na napilitang umiwas si Yuhi. Ang maliit na bangka ay parang isang malawak na karagatan sa gitna ng isang bagyo, na may panganib na tumaob anumang oras. Nang makita ito, natural na nasa sabik ang maraming Heaven Opening Realm Masters ng Chixing. Ngayon naganap na nilang ibinuhos ang lahat ng pagpapanggap ng kabaitan at inatake si Yang Kai, kung talagang may paraan si Yang Kai para lumaban, hindi niya ito itatago. Gayunpaman, maaari lamang siyang umiwas at tumakas. Sa madaling salita, hindi niya inilabas si Zhu Jiayan. Ang aura ng Divine Spirit na pinakawalan noon ay dapat na iniwan sa kanya ni Zhu Jiayan. Ang puso ng lahat ay nakatakda, at ibinuhos nila ang kanilang lakas sa bundok ng may higit na pagsisikap. Lumipas ang oras, at ang distansya sa pagitan nila ay patuloy na lumiliit. Ang isa pang agos ng liwanag ay pumanaw, at nagmamadaling pinamunuan ni Yuhi ang bangka upang umiwas, ngunit kasabay nito, na parang nakita na niya ito, ang pangalawang daloy ng liwanag ay sumabog patungo sa lugar kung saan umiiwas ang bangka. Ang paningin ni Yang Kai ay agad na napuno ng nakasisilaw na liwanag, at isang malaking krisis ang bumalot sa kanyang puso. Sumigaw siya, hindi ganda. Puno rin ng kawalan ng pag-asa ang mukha ni Yuhi. Malapit nang dumating ang pag-atake ng kabilang partido, at huli na para makaiwas sa oras na ito. Sa paghusga mula sa mga pagbabago sa pag-atake, kung sila ay tamaan, siya at si Yang Kai ay tiyak na hindi magkakaroon ng magandang wakas. Tulad ng hindi niya alam kung ano ang gagawin, niyakap na ni Yang Kai ang kanyang baywang, at pagkatapos ay umikot ang mundo. Nang bumalik siya sa kanyang katinoan, lumitaw na siya daan-daang kilometro ang layo. Isang nakakasilaw na liwanag ang namukadkad sa isang lugar sa kawalan. Walang laman ang puso ni Yuhi, at medyo nayanig ang kanyang isip. Sa sandaling ito, ang kanyang koneksyon sa bangka ay ganap na naputol. Paanong hindi niya malalaman na ang kanyang bangka ay nabasag? Ang liwanag na pumutok ay ang tanawin ng bangka na nabasag.